Kangte. Hindi na sa amin. Nakakauwi sa Paugoy na. Ang ganda ko pag nasa Benguet. Kahit malaki ang ay. Sino ka dyan? Magandang gabi at magandang umaga sa inyong lahat. And welcome back to my YouTube channel. For today's episode, aakyat na naman tayo sa isa sa pinakamalalamig na lugar dito sa buong Pilipinas. Ito ay ang Benguet Mountain Province o ang tinaguriang Salad Bowl of the Philippines. Good morning everyone! At dahil nga maulan, binabalot na ng hamog ang palibot ng kabundukan. At dahil monetize na tayo, ililibot ko kayo sa Baguio City! Gusto mo yarn? Gusto ko yarn? Ano ba? Till we find it. They can say they've seen the highest mountain, the bottom of the deepest sea. No one has ever seen it. No one's ever seen a love like this. They could uncover all the buried treasure. I swear it's worth more than anything. No one has ever seen it, ever seen a love like this. Hindi ko na masyadong pinahaba yung video ng biyahe. Pare-pareho lang naman yan, same banana. Tomato, tomato. Diba? Ganun. With the world beneath my feet, miles between us and who I used to be. Yeah, they can say they've seen the highest mountain. Ito nga pala yung tinaguri ang malaking electric fan or aircon ng buong Baguio City. Charis. Never seen a love like this. They could uncover all the buried treasure. I swear it's worth more than anything. But we don't care, do we? I can't imagine a world where anyone loves anyone like I love you. Bago pa man natin simulan ang paglalakbay at pag-iikot sa buong Baguio, buong Baguio, te, may walang ganon. Bibili muna tayong pagkain, te. Kakain muna tayo. Hindi ba pwede kumain muna, girl? Ano to? Huwag mo awayin si self, te. Ito lang naman ang tip ko sa inyo. Kung mag-iikot kayo at balak nyong mamasyal sa Baguio City, actually wala kami sa Baguio City. Nandito kami sa La Trinidad, Benguet. Mga 20 minutes away pa yon papunta sa town. So, kakain muna kami. Maganda niyan kumain muna kayo. Kasi nga, syempre, pag nag-ikot kayo, magugutom kayo, te. Unless mayaman kayo, marami kayong pera, diba? Alam nyo naman, walang pera ang Disney princess nyo for today's video. Kausapin nyo si Chiki. Bala kayo dyan. Hello camera. Hello camera. Hello. My baby. Ayun na nga, bumiyahe na kami kasi baka mamaya matraffic kami. Wala naman traffic dito. Nagta-traffic din naman dito sa Baguio City. Pero ikaw pa naman sa Maynila, te. Yung di pa papasok ka pa lang, pero yung itsura mo pa uwi na, girl. Ganun. Kasi naman okay naman talaga maglakad dito. Hindi ka naman masyadong papawisan, diba? Yun nga lang kailangan, malakas ang resistensya mo. Kasi nga bulubundukin to. Ihingaling ka, girl. Tama. Igorot Stone Kingdom yan, te. Malapit lang talaga kami dyan. Pwede mo nga lakarin siguro mga 5 minutes. Inabot na nga kami ng ulan. Pero okay lang naman. Alam mo yun, sarap kaya yung umuulan tapos nasa Baguio City ka. Ito kasi yung season na nagsisimula na yung tag-ulan. December to, te. Late upload to, te. Yan totoo. Napakasinungaling mong bading ka. Alam nyo kasi, kung ayaw nyo maulanan, mas maganda pumunta kayo yung mga season ng summer. Kasi talagang bihira mag-uulan pag summer sa Baguio City. Malamang, summer, diba? Pero yung totoo, napapagod na ako mag-narrate. Napapagod na ako mag-voiceover. Manood na lang kayo. Charis. Alam nyo, lumalabas talaga yung pagka-mestiza ko dito sa Benguet. Ganda mo, girl! Mabilis lang naman ang biyahe, guys. Kita mo, Abanaw Street na agad tayo. Andito na tayo sa terminal ng jeep. Arty-arty! Sakto naman ang pagbaba namin kasi medyo tumila na yung ulan. Medyo ambon-ambon na lang ng konti. Te, bakit parang may pag-OA yung person? Charis. Kung mapapansin niyo, medyo marami yung mga person. Medyo maraming tao ngayon kasi nga may event mamaya. Nakita niyo yung mga tao, yung dami nila, diba? Para silang mga langgam,
Gandang-ganda talaga ako dito sa intersection ng Magsaysay Avenue at Harrison Road. Hindi ko alam, kahit maulan, ang ganda niya tignan, diba? Igurot Garden. Umali kayo, na ang ibig sabihin ay hali kayo o tuloy kayo. December 1, 2025. Monday. Kahit hindi Sunday, ay sarado ang buong kahabaan ng Session Road. Dahil dito mismo sa town proper ng Baguio City gaganapin ang taunang Lantern Parade mamayang gabi. Andito tayo ngayon sa Session Road. May event dito mamayang gabi, so medyo, hindi, sarado pala talaga siya. Sarado siya, guys. Pinasara ko? Pinasara ng asawa ko. Kasi daw magva-vlog ako. Pakita ko sa inyo yung tsura ko kasi mukha na akong basang sisiw, guys. Yes. Pakita mo yung bagong vlogger, si Bebeng Charo. Yung aking bagong, assistant vlogger ko. Dito sa bandang kalagitnaan ng Session Road ay matatagpuan ang makapigil hiningang hagdanan patungo sa Baguio Cathedral. At ang hagdanang ito ay isang shortcut kung ikaw ay nasa kahabaan ng Session Road. Pero dahil gusto natin maglakad-lakad and for the walkathon ng person dito today, maglalakad tayo hanggang doon sa dulo ng Session Road. Pagurin natin yung sarili natin, friend. Go! Go, Beshi! Yung totoo, walking distance lang naman siya. Yun nga lang kasi talaga, guys, hinihingal ako talaga. Oo, ay. Kakahingal. Kaya nagsiset up na rin sila. Wala naman akong balak i-vlog tong today. Pero kasi may event dito. So, I'm sorry. Pala ko. Hello, mascot. Super dami ng person today. Yan totoo. Sino nagsabing tumawid ka, ma'am, sir? Hindi ko siya napansin mo. Patatawid ang person. Sabi niya okay lang mo. Tatawa ako. Guys, kasi dito sa Session Road, hindi ka pa din tumawid. Kapag hindi pa din tumawid ka, huwag kang bida-bida. Ah, Okay lang, pogi ka, ma'am, sir. Hinamay pa niya ako sa pagtawid, jaywalking pa. Akyat. Nakahingal siya, ma'am, sir. pagkatapos nga ng mahabang lakaran, nakarating din kami dito sa Baguio Cathedral. Cathedral, te. Arte-arte. Ang Baguio Cathedral and Diocesan Shrine of Our Lady of the Atonement ay isang Roman Catholic cathedral na matatagpuan sa Cathedral Loop na katabi ng Session Road dito sa Baguio City. Noong 1907, isang Catholic mission chapel na dedicated to St. Patrick ang itinatag ng mga Belgian missionaries na nagmula pa sa Congregatio Immaculati Cordis Mariae. Dagdag kaalaman pa, ang lugar kung saan nakatayo ang cathedral sa kasalukuyan ay isang burol na tinatawag na kampo ng mga Ibaloy. Ang pagpapatayo ng mismong cathedral ay nagsimula noong 1920 sa ilalim ng pamumuno ng kura paroko na si Florimond Carlo at ang gusali ay natapos at inalay noong 1936. Ito ay inalay kay Our Lady of Atonement. Pagkatapos nga namin magsimba at magbawas ng mga kasalanan, nagutom sila, oo. Ako hindi naman ako gutomin, pero dahil mga gutomin ng mga kasama ko at may mga anaconda yan sa tiyan. Meron sila naispatan dito bilihan ng mga kikiam, squid ball, siomay, kwek-kwek, gulaman, sago, ganun. So for the kain ng mga person, at habang naglalakad nga kami dito pabalik ng Session Road, napansin ko nagsisimula na yung kanilang chalk art or tinatawag na Expression Road dito sa Session Road. Session Road, puro road,
Normal lang ito at kadalasan itong makikita every Sunday sa kahabaan ng Session Road. At ito ang kanilang tinatawag na Creative Sundays. Kalimitang makikita mo dito ay mga kagaya nitong chalk art, expression road, mga cultural dancers, and local bands performing along the road. At marami pang iba't ibang street performances. Isa pa sa nakakadagdag atraksyon dito sa Session Road tuwing linggo ay yung tinatawag nating local market. Ito yung hanay ng mga pwesto na nagbebenta ng mga handcrafted souvenirs and mga local produce. At alam ko naman na kapag namamasyal ang mga tao, nagugutom yan, diba? Huwag ka mag-alala. Kasama din dito sa local market ang napakaraming street food at mga palamig dito every Sunday sa kahabaan ng Session Road. So hindi ka mag-aalala kapag nagutom ka habang nagmamasyal ka dito sa Baguio City. Pero ngunit subalit datapot meron ngang gaganapin ditong lantern parade sa kahabaan ng Session Road at Harrison Road mga ante. Wala kang makikita mga street food na nagkalat ngayon dito sa Session Road. Pero huwag kang mag-alala ba din kasi nakikita mo yung mga nasa gilid na yan. May mga kainan din dyan, may mga bakeries, may mga restaurants, may mga coffee shops. So hindi ka talaga magugutom hindi ka mauuhaw. So hindi ka pa rin magiging anaconda dito girl. Hindi ka magiging patay gutom. Magugutom ka lang kapag wala kang pera. Ano daw? Malapit ka na mabusog, pera na lang ang kulang. So alam nyo na, kapag namasyal kayo ng Baguio City, kailangan meron kang pera, te. Kasi pag wala kang pera, magugutom ka. Kagaya nito, nagpunta kami dito sa Maharlika Complex para puntahan yung sikat na one-stop bakery shop para bumili ng sikat na cinnamon roll dito sa Baguio City. Arte-arte, cinnamon roll, Marilyn Monroe. Bala ka dyan. Actually, dalawa yung lagusan dito. Lagusan ano? Kuweba to? Excuse me. Padaan po. Charis. Dalawa kasi yung pwede yung daanan dito. Isa sa gilid ng Maharlika Complex at isa naman sa loob mismo ng palengke. Para sa akin kasi, mas nadadalian akong dumaan dito sa may gilid ng Maharlika Complex. Kasi nga, kung mapapansin nyo, katabi lang talaga siya ng footbridge. At along the road lang din naman siya. Kaya kitang-kita nyo yung pangalan ng one-stop bakery shop. At pagdating nyo nga dito, kailangan nyo na munang pumasok sa loob ng tindahan at magbayad sa cashier kung ilang cinnamon roll ang bibilhin nyo. 45 pesos lang naman ang bawat isa, kaya 4 na ang binili ko. At pagkatapos nyo magbayad, may ibibigay sila sa inyong number kung pang ilan ka sa order. Tandaan, first come, first serve. Kaya mas maganda, mas maaga kayo rito dahil hindi naman sila nagbe-bake at nagtitinda ng cinnamon roll all day round. Pero huwag kayong mag-alala kung medyo tanghali na kayo makakarating dito kasi freshly baked naman ang mga cinnamon roll nila dito. Kumbaga, it's made to order. Kaya paniguradong ma-enjoy mo ang cinnamon roll nila dito dahil ito ay fresh from the oven. And in fairness masarap talaga siya. Legit. Ito yung tipo ng tinapay na kahit malamig na siya tapos kinabukasan mo siya kakainin. Masarap pa rin siya. Bagay na bagay talaga siya sa kape. Sa truth. Thank you, ate. Salamat po. Thank you po. Ayan, nakabili na tayo ng sikat na cinnamon roll dito sa likod ng Abanaw. Ay, hindi pala likod to. Likod ng Maharlika. Wala akong microphone. Ba't wala kang microphone, girl? Lika na. Istorbo na ako dito. Let's go. Doon pala tayo. Kasi pupunta tayo ng Maharlika. Thank you po. Salamat. Thank you po, ma. Thank you. Bukas ulit. Pabalik tayo dito bukas. Laging bagong luto yung mga cinnamon roll na. Thank you, sir. So, ito yung dinadayong cinnamon roll dito sa Baguio City. Pupunta tayo ng Abanaw, mamimili tayo, mamamalengke tayo, wala na akong pagkain. Ayun sila, pagod na sila guys. So, ito na, nakabili na ako. Bye-bye. So, yun na. Malapit lang talaga yung bilihan ng cinnamon roll dito. Paglagpas nyo, pili ko ka lang dito, Abanaw, market na yun. Ano pa? Daon ng sili. Ay, walang daon. Ano daw? Okra, kangkong. Yes, di. Na-miss mo ba ang Abanaw? Sabi. For the akyat ulit ang mga person. After nga namin mamalengke, pinauna ko nang umuwi yung mister ko kasi may pasok pa siya sa work mamayang gabi. Actually, sa totoo lang, wala pang ang tulog yun. So, puyat yun. Kaya kailangan niya magbawi ng tulog. Okay? At kami ni Beshi ay marami pa kaming gagawin at kailangan namin lumakad na. Let's go, Beshi! Ito po, ang sinasabi na for the akyatan kasi this is Baguio. So talagang aakyat ka. Ang gusto naman yung pagkaingay pa, diba? Diyan. At ayun na nga, hindi na kami nag-jeep mga ante. Napag-desisyonan ko na mag-taxi na kami. Fagod na yung Farson. Oo. Kanina pa kaming umagang for the lakad, diba? Gusto mo yun? Hindi mo nagre-reklamo si Beshi. Ako na yung nagre-reklamo, te. Sanay naman ako dito sa Baguio. Kaya pagod na talaga ako. Ang akin lang naman, pagod na yung katawan lupa ko, te. Hoy!
Finally, nakarating na kami ng Botanical Garden. Actually, pwede mo naman siyang lakarin mula doon sa Burnham Park kung matyaga ka maglakad. Pero ako, hindi. Ayoko maglakad, te. Medyo malayo-layo siya para sa akin. For the lakad yan, girl. Pero totoo naman, malapit lang talaga siya. Daw. Charis. Te, hindi totoo yun. Napakalayo naman ng Burnham Park dito. Share ka. So, wait lang. Ako ay may lobo. Lobo. Di yan sakit talaga ha. Ang sakit sumasabit. Dito ay medyo nagpahinga muna kami ng konti, mga friends and family. Okay lang ba? Okay. Hindi ko na masyadong pinakita yung entrance kasi ayoko lang. Gusto mo kape? Di, gusto mo kape? Beshi, gusto mo daw ba ng kape, Beshi? Video ka ng video. Gusto mo kape? Shala, mamaya na daw. May pera ka, te. Nagbaon kasi kami ng cinnamon roll tapos bibili kami ng kape dito para kakainin namin mamayang gabi sa Japanese tono. Japanese? Pinaggagawa ni Bebe. Pasensya na kayo, may sariling mundo talaga yan si Beshi. Tingnan mo, hindi yan titigil. For the TikTok yarn, pak, sayaw pa girl. Sa tunnel. Mamayang gabi. Ayun siya. Aaminin kong hindi ako mahilig sa mga ganitong garden kineme. Kasi nga, alam mo yun, hindi pa naman ako titas of Manila. Charit lang. Siyempre, pag garden, gusto ko garden ko, diba? Pero in fairness, ang ganda ng landscape nila dito, ha? Tataa. Medyo nakakahingal lang talaga ang mga trailer. Charis. Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit ganito naman kalalapad yung mga hakbangan nila, te. Nasasakang tuloy ako, te. Japanese yarn. Ay, meron dun di oh. Hindi namin napuntahan to kasi talagang napakalawak ng botanical garden, guys. Kulang ang isang araw. Okay na. Sa pa dyan. Ha? Sa paano? Ba't kasi may ganito? Tamad ka ba o hindi? Napakasarap maglakad-lakad dito. Yung pakiramdam na napapalibutan ka ng mga halaman, mga bulaklak, tapos nasa bulubundukin ka, at yung tipong ang lamig ng panahon. Yung kahit mag-isa ka lang, hindi ka makakaramdam ng lungkot. Minsan kasi nakakalimutan din natin na may mga simpleng bagay na kaya din tayong pasayahin. At sa sobrang dami ng iniisip natin, hindi na natin sila napapansin. 1, 2, go! Gaya na lang nito. Nakita lang to ni Bebe tapos biglang sabi niya sa akin, "Tay, gusto mo akyatin ko yan?" Akala ko naman aakyatin niya. Yung pala, aakyatin niya habang tumatakbo. Baliw lang, di ba? Push me and be. Minsan ang sarap maging isip bata, no? Yung pagiging isip bata na matino, ha? Yung wala kang iniisip na problema kahit napakarami mo nang dinadala. Hanep, exercise ang person. Yung mag-e-enjoy ka lang kahit sandali lang. Pag ito gumulong-gulong dito, tinan mo. Sabi mo, aw. Bug. Go. Akala niya si Bebe lang. Siyempre ako din, Beshi. Pak, sige. Oh, sign of aging, ta? Push mo yan, bading. Push mo yan, patunayan. Itaas mo ang bandila ng mga bading. Charis. Ay, naglakad ka lang, girl. Girl, ang usapan tatakbo. Ano to? For the lakad ng person? Kaya bawal lang madaya. Itakbo mo yan, ti. Kaya mo yan. Push mo yan, Beshi. Go, Beshi! Naisahan ko si Bebe. Sabi ko, umakit ka na dito. Dito tayo magkakape. Wala kang no choice. Go, Beshi! Ay, pak. Oh. Hi guys. For the vlog yarn. Sobrang tarik dito. Tingnan nyo. Nagpa-vlog nga siya. Vlogger yung girl. Ano gusto ko lang umuwi? Umuwi sa bahay. Doon sa La Trinidad. Pag sumuwi ka na, simula mo na maglakad, girl. Kaya tumakbo na ako dito. Pero, grabe yung ano ko. Pinakyat pa talaga ako. Cellphone. Kasi naiwan. Kaya, umakit ako. Diba? Kung naalala nyo tong coffee shop na to, dito kami magkakape. Ito din yun. Inakyat lang namin sa kabila. Oo, nagpakapagod lang kami. Ang galing, di ba? In fairness, guys, hindi kayo magugutom dito kasi napakaraming pwede yung kainan dito at marami ding coffee shop. Naghintay lang kami dito ng oras kasi nga mamayang gabi pa kami pupunta ng Japanese tunnel. Break it down, yo.
At pagkatapos nga namin bumili ng kape, nag-ikot-ikot na muna kami konti dito. In fairness, nakakatakot siya kahit medyo maliwanag pa guys. Ang creepy. Ko din no? Hindi nga lang namin siya masyadong naiikot dahil hapon na nga rin nung dumating kami rito. Pero kahit hindi ko pa siya naiikot ng buo, maganda talaga yung botanical garden. Lalo na dito sa park na to. Kasi parang it's giving the Japanese era. Alam niyo yun? Lalo siguro pagka dumilim na at medyo malalim na yung gabi. Kasi parang nagkakaroon siya ng creepy vibe. Alam mo yung feeling na para kang nasa Japanese horror movie. Idagdag mo pa yung wala masyadong tao sa paligid at binabalot ng hamog yung buong lugar. Yung tipong malamig na nga, lalo ka pang nangangatok sa lamig. At kung gusto nyong mapanood yung Japanese tunnel exploration namin, eto yung thumbnail niya. At ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, kikilabutan ka kapag ikaw na mismo ang nasa loob ng abandoned Japanese tunnel. Habang lumalalim ang gabi, ay napagdesisyonan namin ng pinsan kong dumaan sa isa sa pinakakilalang landmark dito sa Baguio City. Ito ay ang Laperal House. Tawid tayo. Marami ang nakapagsasabing kapag nagpunta ka raw sa Baguio, ay huwag mo kakalimutang dumaan sa lugar na ito. Ang Laperal Guest House o mas kilala bilang Laperal White House ay itinayo noong 1928 ng mag-asawang sina Don Roberto at Doña Victorina Laperal. At ito ay itinuring na bahay bakasyunan ng mga elitistang pamilya. Ngunit ito ay hindi rin nakaligtas mula sa pananakop ng mga dayuhang Hapon at ang bahay ay ginawang garrison ng militar, kung saan ay mayroon ding naganap na pang-aabuso at mga pagkitil ng buhat. Mayroon pang isang sikat na kwento patungkol sa isang bata na tila ba bigla na lamang daw tumatawid sa kalsadang ito. Ngunit kapag ito daw ay iyong binalikan, ay maglalaho na lamang itong parang bula. Minabuti na namin ng pinsan ko na umuwi na dahil ito ay isa ng fine dining restaurant. At isa pa, ay hindi rin kami nakapaghanda ng pera, te. Wala kaming pera para kumain dyan. Napakamahal naman ng Joseph. Malay mo, one of these days, diba? Halika na, uwi na tayo. Bago pa man kami makaalis, ay may lumapit na dalawang empleyado ng Joseph's at pinahintulutan kaming makakuha ng mga ilang litrato kasama ang Laperal White House. Halos maghahating gabi na nga na makauwi kami. At sa totoo lang, nakakapagod ang araw na to. Pero kung ganito naman, ang makikita mo habang nagpapahinga ka sa gabi, ay, mapapag-good night ka na lang talaga. Nagpahinga lang kami ng konti at kumain. Good night. Sa umagang may hamog, alamig ng hangin, tahimik ang mundo.
mundo, puso'y kay gaan din. Sa bawat patag ng ulang dahan-dahan, naroon ang saya, di kailangang hanapin. Mga punong marunong makinig, sa puso matagal na sabi. Sa lilim ng ulap, ako'y humihinga. Sa himig ng dahon, pagod ay nawawala. Dito sa bundok, ako'y may kapayapaan. Sa ulap at ulan, puso ko'y gumagaan. Kalikasan na aking kayakap, dito ako'y buo, dito ako'y may tahanan. Sa landas na putik may Noong 1907, isang Catholic mission chapel ang inalay kay St. Patrick na tinatag ng mga Belgian na itinatag ng mga Belgian missionaries mula sa Immaculati agad, tumatalon yan te. Congregatio Immaculati Cordis. Congregatio. Congregatio Immaculati Cordis Mariae. Hoy, sino ka doon? Galing mo naman. Ano? Si, por qué? Minus 10 ka, girl. Kahit saan talaga dinadala yung kabungulan mo. Simbahan to, te. Be Mama Mary. Sabi mo. Ang bastos mo, girl. Kala ko ba Catholic? Ang bastos naman ang babae na ito. Go. Congregatio Immaculati Cordis Mariae. Uy, Spaniard yarn.